Si Michelle Maine Suarez ay isang babaeng may 250 pounds ang timbang, palaban at may kumpiyansa sa sarili na hindi kayang tibagin ng kahit anong panlalait. Ngunit ang kanyang mundo ay guguho o baka naman magbabago na maging sekretary siya ni Liam Thomas Desagon. Isang gwapo ngunit mapagmataas na playboy na CEO. Dahil sa pilit na desisyon ng ama ni Liam, kailangan pakisamahan ng dalawang isa't isa sa kabila ng bangayan at matinding pangungutya ni Liam sa anyo ni Michelle. Ngunit isang gabi, sa isang liblib na resort na magpapabago sa lahat, isang pagkakamali na nauwi sa isang kasalang sapilitan at isang revelasyong yayain sa kanilang mga buhay, ang pagdating ng kambal. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata, mananaig ba ang pag-ibig sa pagitan ng isang playboy at ng kanyang matabang reyna? O mananatili silang bilanggo ng mga salitang nakakasakit? Sabi nila sa mundong to ang kagandahan ay sinusukat sa liit ng bewang at kinis ng balat. Pero paano kung ang babaeng hinahamak ng lahat dahil sa kanyang timbang ang siyang magtuturo sa isang bilyonaryo kung paano ba ang tunay na magmahal? Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-storytelling. Ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, at welcome na welcome kayo rito sa Ayesha TV. Ngayong araw, isang kwentong puno ng aral, gigil at tamis ang ating pagsasaluhan. Samahan ninyo kaming saksihan ng laban ni Michelle Maine Suarez sa gitna ng mapanghusgang lipunan at ang pagbabago ng pusong bato ni Liam Desagon. Handa na ba kayong mainis, maiyak at kiligin? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Halina't simulan na natin. Ang opisina ng Desagon Group of Companies ay kilala sa pagiging elegante, formal at puno ng mga empleyadong tila lumabas sa mga pahina ng fashion magazine. Ngunit sa araw na to, isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa bawat departamento. Narinig niyo ba? Pinatalsik na ni Don Roberto lahat ng model type na sekretary ni Sir Liam, bulong ng isang receptionist. Oo, at ang kapalit daw, ibang-iba sa taste ni Sir, sagot ng isa pa habang nakatingin sa pintuan ng elevator. Mumuka sa elevator at lumabas sa isang babaeng agaw atensyon. Suot niya isang fitted na kulay emerald green na corporate dress na lalong nagdiin sa kanyang 250-pound na pangangatawan. Maayos ang kanyang buhok, makinis ang balat at may dala siyang aura na tila siya ang may-ari ng gusali. Siya, si Michelle Maine Suarez. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi niya pinapansin ang mga matang mapanghusga at ang mga tawa na pilit tinatago ng mga empleyada. Sanay na siya. Sa lipunang to, kapag mataba ka, tila ba wala kang karapatang magsuot ng maganda. Pero para kay Michelle, ang confidence ay hindi nasusukat sa kilo. Sa loob ng penthouse office, prenteng nakaupo si Liam Thomas Desagon. Inis na siya. Dad, for the last time, I can manage my own staff. Bakit pa kailangan ikaw ang pumili? Dahil lahat ng kinuha mo na uwi sa kama mo at hindi sa trabaho, Liam. Malamig na sabi ni Don Roberto. And here she is. Eksaktong bumukas ang pinto, pumasok si Michelle. Nalaki ang mga mata ni Liam. Tiningnan niya si Michelle mula sa kanyang dulo ng buhok hanggang sa kanyang sapatos. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa labi ng binata. Is this a joke, Dad? Is she your new security guard? O baka naman sa catering department siya naligaw? Halakak ni Liam na puno ng pangungutya. Hindi kumurap si Michelle. Tiningnan niya ng diretso ang amo. Good morning, Mr. Desagon. Ako si Michelle Maine Suarez, ang bago mong sekretarya. At para sa impormasyon mo, mas malaki pang IQ ko kaysa sa bewang ko. Kaya't sigurado ako mas mapapakinabangan mo ko kaysa mga babaeng stick na pinalitan ko. Natahimik ang silid. Walang sino mang nakapagsasalita kay Liam ng ganon. You have a big mouth for someone your size. Banta ni Liam habang tumatayo at lumalapit kay Michelle. Sinadya niyang iparamdam ang kanyang presensya, ngunit hindi man lang umatras ang babae. Huwag kang masyadong kampante. Gagawin ko ang impyerno ang buhay mo dito hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawang umalis. Ngumiti lang si Michelle, isang ngiting mapanghamon. Bring it on, sir. Sanay ako sa mainit na panahon kaya hindi ako takot sa impyerno mo. Pagkaalis ng kanyang ama, agad na sinimula ni Liam ang kanyang plano.
Since you're so smart and confident, ayusin mo lahat ng backlogs ng kumpanya mula last year. I want it on my desk by 5 p.m. today. At bago mo simulan yan, ipagtimpla mo muna ako ng kape. Black, no sugar. Sakto sa ugali ko. Tumalikod si Liam. Kampanteng hindi ito magagawa ni Michelle, ngunit bago siya makaupo, narinig niya ang boses ng dalaga. One black coffee coming up, sir? Pero payong kaibigan lang, bawasan ng kape. Baka lalong tumaas ang blood pressure mo sa inisakin. Sayang naman ng kapugian kung maagang mai-stroke. Doon nalaman ni Liam na ang bagong sekretaryang ito ay hindi basta-basta susuko. Ito ang simula ng isang giyera na di niya inaakalang magpapabago sa buong buhay niya. Lunes ng umaga, balot ng determinasyon si Liam na mapatalsik ang bago niyang sekretarya. Para sa kanya, isang malaking insulto sa kanyang imahe bilang most eligible bachelor na makitang ang kasunod-sunod sa kanya sa mga business meeting ay isang babaeng may malusog na pangangatawan at hindi nahihiyang magsuot ng fitted na damit. Tingnan natin kung gaano katibay ang kapal na mukha mo, Michelle. Bulong ni Liam habang nakatingin sa CCTV monitor ng kanyang opisina. Eksaktong alas 8, pumasok si Michelle. Sa halip magmukhang haggard dahil sa tambak sa trabahong iniwan ni Liam kagabi, pumasok to na tila rumaramba pa sa fashion show. Suot ang isang pencil skirt na hapit sa kanyang balakang at isang silk blouse na kulay dilaw. Good morning, Sir Liam. Here are the reports you asked for. Inayos ko na rin ang filing system mo dahil sa totoo lang, mas magulo pa ang files mo kaysa sa love life mo. Bungad ni Michelle, sabay bagsak na isang makapal na folder sa lamesa. May mahalagang meeting si Liam kasama ng mga matatandang board members at ilang foreign investors. Ito ang naisip niyang paraan para mapahiya si Michelle. Michelle, dalhin mo lahat ng sample products natin sa boardroom ngayon na at huwag kang gagamit ng elevator, sirato. Pagsisinungaling ni Liam. Alam ni Liam na mabigat ang mga boxes at nasa ikalimang palapag lamang ang boardroom mula sa storage area. Pero laking gulat niya na makitang pumasok si Michelle sa boardroom na hindi man lamang hinihingal, bit-bit ang mga kahon. Ginamit pala nito ang service elevator sa likod na madalang gamitin ng mga empleyado. You're late by 2 minutes, bulyaw ni Liam sa harap ng mga investors. Ganito ba talaga kapag mabigat ang dala o mabigat ang nagdadala? Nagtawanan ng ilang board members. Ramdam ni Michelle ang mga matang nakatigid sa kanyang braso at hita. Ngunit sa halip na yumuko, lalong tinawid ni Michelle ang kanyang tayo. I apologize for the delay, gentlemen. Wika ni Michelle sa diretsyong Ingles. Ginamit kong oras na yon para i-double check ang financial projections na ipapakita ni Mr. Desagun sa inyo. Kasi kung ang titingnan niya lang ay ang panlabas na anyo ng presentation o ng tao, maaaring maligaw kayo sa katotohanan na may mga errors sa computation si Sir Liam. Agad na namula si Liam. Mabilis tinignan ng mga investors ang hawak nilang papel. At tama nga si Michelle. May isang lalaking nagkakamali sa formula na di napansin ni Liam dahil sa sobrang pag-iisip kung paanong papahirapan ang sekretary niya. Pagkatapos ng meeting, halos liparin ni Liam ang distansya patungo sa table ni Michelle. Hinampas niya ang desk nito. Who do you think you are? Pinahiya mo ko sa harap ng board? Asik ni Liam. Tumayo si Michelle at dahil sa tangkad nito at laki, di siya basta-basta na yuyurukan ng presensya ni Liam. Hindi kita pinahiya, Liam. Niligtas ko ang kumpanya ninyo. Kung hindi ko itinama yon, milyon ang mawawala sa inyo. Imbes na magalit ka, baka gusto mong magpasalamat. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto ko lang umalis ka dito. Hindi ka bagay sa kumpanyang to. Look at you. You are an eyesore. Sumabog na ang galit ni Liam. Lumapit si Michelle hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Amoy ni Liam ang mabangong pabango ni Michelle, isang amoy na kakaiba. Hindi katulad ng matatapang na perfume ng mga modelo na nakadate niya. Alam mo, Liam, ang taba pa pwedeng mawala sa pamamagitan ng diet at ng exercise. Pero ang pagiging makitid ang utak at ang bulok na ugali, mahirap namang gamutin yon. Magtrabaho tayo, marami ka pang backlogs? Kalmado, ngunit mapait na sagot ni
Michelle bago muling umupo at tumarap sa computer. Naiwan si Liam na nakatahimik, nanggagalaiti sa inis, pero may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisibol sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya. Si Michelle lang una nakatagal sa kanya nang hindi umiiyak. Naiwan si Liam na nakatahimik, nanggagalaiti sa inis pero may kakaibang pakiramdam na unti-unti sumisibol sa dami ng babaeng dumaan sa buhay. Si Michelle ang unang nakatagal sa kanya nang hindi umiiyak at sa unang pagkakataon parang siya pa ang talo. Hindi pa rin tumitigil si Liam. Upang tuluyang pasukin si Michelle, nag-organisa siya ng isang biglaang executive team building sa isang eksklusibong beach resort sa Batangas. Alam ni Liam na sa ganitong lugar, kailangan magsuot ng mga summer outfit at kampante siyang mahiya si Michelle na ilantad ang kanyang katawan. Michelle, kailangan mong sumama. Bilang sekretarya, ikaw mag-aayos ng itinerary at magsisilbi ng mga VIP guests natin doon. Utos ni Liam na may nakakalokong ngiti. Pagdating sa resort, halos lahat ng mga empleyada ay nakabikini at shorts. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pintuan ng villa, naghihintay kung lalabas ba si Michelle o magtatago na lang sa loob dahil sa hiyang nararamdaman. Si Liam ay prenteng nakahiga sa isang sunbed, may hawak na cocktail at naghihintay sa kanyang tagumpay. Sir, ito na po ang schedule para sa dinner. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang lahat. Napabitaw si Liam sa kanyang baso. Inaasahan niya na lalabas si Michelle na balot ng t-shirt at bikini na pinatungan na isang manipis at transparent na white cover-up. Hindi nito itinago ang kanyang mga stretch marks o ang laki ng kanyang mga hita. Sa halip, naglakad siya ng may taas noo. Ang kanyang balat, tila kumikinang sa ilalim ng araw. Agad nagkaroon ng bulungan sa paligid. Grabe, ang kapal din ng mukha niyang magsuot ng ganyan. Bulong ng isang slim na manager. Di mo lang nahiya, ang daming nakatingin. Dagdag pa ng isa. Narinig yon ni Michelle. Huminto siya sa tapat ng grupo na mga babaeng nagbubulungan at gumiti. Maganda ang panahon, di ba? Sayang naman kung di ko bibilad ang ganda ko dahil lang sa opinion ninyo. Don't worry, di naman nakakahawa ang confidence eh. Napatahimik ang mga ito. Samantala, si Liam, di malis ang tingin kay Michelle. May kung anong kaba at kakaibang init siyang nararamdaman na hindi niya may paliwanag. Galit siya rito pero hindi niya maitatwa na may kakaibang dating ang tapang ni Michelle. Upang bawiin ng atensyon, hinamon ni Liam si Michelle. Kung talagang matapang ka, sumama ka sa jet ski. O baka naman lumubog ng jet ski sa bigat mo. Tumawa mga kasamahan ni Liam, ngunit hindi rin nagpatinag si Michelle. Sure, Liam. Pero baka ikaw ang mahulog sa bilis kong magpatakbo. Huwag kang iiyak kapag naunahan kita sa pampang. Sa gitna ng dagat, mabilis na pinatakbo ni Michelle ang jet ski. Sanay siya dito dahil madalas silang magdagat ng pamilya niya noon. Namangha si Liam habang pinapanood ang buhok ni Michelle na tinatangay ng hangin at ang tawa nito na parang walang dalang problema. Unti-unti, nakalimutan ni Liam ang kanyang plano na pahirapan to. Ngunit ang di nila alam ang gabing yon may dalang kakaibang tadhana. Dahil sa isang malakas na ulan na biglang bumuhos, ang lahat ay nagmadaling bumalik sa mga villa. Sa kalituhan at dilim, dahil sa isang mistake sa room assignments na ginawa ng resort staff, nauwi ang dalawa sa iisang kwarto na may iisang malaking kama. Bakit ka nandito? Sabay nilang sigaw nang makatagpo sila sa loob ng silid. Habang kulog at kidlat nagbabadya ng isang mahabang gabi. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas at ang paghagupit ng hangin sa bintana ng villa ay tila sumasabay sa bilis ng tibok ng puso ni Liam at ni Michelle. Dahil sa bagyo na wala ng kuryente sa buong resort, tanging liwanag lamang ng kidlat ang nagbibigay aninag sa loob ng silid. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka, sigaw ni Liam. Bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Sir, baka nakakalimutan mo, sa akin ibinigay ang susi ng room na ito.
At sa lakas ng ulan sa labas, wala din naman akong balak na magpakabasa, sagot ni Michelle habang kinakapa ang kanyang bag para sa kandila. I don't care. I am the boss and this is my room. Boss ka sa opisina, pero dito sa villa pareho tayong biktima ng maling booking. Kaya kung ayaw mong makitabi sa akin, doon ka sa sahig. Matapang na sagot ni Michelle. Dahil walang magawa at dahil na rin sa sobrang lamig, ng gabi napilitan ng dalawa na manatili sa loob. Nagbukas si Liam ng isang bote ng alak na nakita niya sa minibar para pampainit. Sa gitna ng dilim habang tanging ningas ng kandila ang nagbibigay buhay sa silid, nagsimulang mag-usap ang dalawa, isang usapang walang halong pangungutya sa unang pagkakataon. Bakit bang kapal ng mukha mo? Tanong ni Liam. Ang boses ay paos na dahil sa alak. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, lahat ng pang-iinsulto ko, parang wala lang sa'yo. Natawa ng mahina si Michelle. Liam, simula bata pa ako, busog na ako ng masasakit na salita. Akala ng mga tao kapag mataba ka wala kang damdamin. Akala nila kailangan kong humingi ng paumanhin dahil kumuha ko ng espasyo sa mundong to. Pero naisip ko bakit ako magpapaapekto sa mga taong ang tayong basihan ng halaga ng tao ay ang timbangan. Napatingin si Liam kay Michelle. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, hindi niya nakita ang taba na dati pinandidirian niya. Nakita niya ang isang babaeng may malalim na pilat pero may malakas na tapang. You are different, bulong ni Liam. Dahil sa epekto ng alak at sa sobrang lamig ng aircon na biglang gumana nang bumalik ang kuryente, pareho silang nakaramdam ng antok. Ngunit sa halip na sa sahig matulog, ang dalawa ay nauwi sa isang malaking kama. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng makapal na kumot, ang inis na palitan ng init. Naramdaman ni Liam ang malambot na balat ni Michelle. Ang amoy nitong parang vanilla at sariwang ulan ay tila isang gayuma na nagpahina sa kanyang depensa. Michelle? Tawag niya sa mahinang boses. Hindi sumagot si Michelle pero hindi rin siya lumayo nang simula ni Liam na hawakan ang kanyang kamay. Ang dating asaran at away napalitan ng mga hapluas na puno ng kuryosidad at pagnanasa. Sa gabing yon, nalimutan ni Liam ang kanyang pagiging playboy at ang kanyang mapiling panlasa. Tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng kasama niya na nagparamdam sa kanya na isang uri ng init na hindi niya nahanap sa kahit na sinong modelo. Isang mapangahas na gabi ang naganap, isang gabing magiging metsa na isang malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Kinaumagahan nagising si Liam dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Pagdilat niya, ang una niyang nakita ay ang natutulog pang si Michelle sa kanyang tabi. Bago pa siya makapag-isip ng gagawin, bigla bumukas ang pinto ng villa. Liam, are you ready for the meeting? Natigilan si Don Roberto. Kasunod nito ang ilang staff ng kumpanya at ang mga board members na maagang nag-check sa kanila. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakitang eksena. Ang playboy na CEO at ang sekretarya magkayakap sa ilalim ng isang kumot. Dad, it's not what it looks like, sigaw ni Liam habang nagmamadaling bumangon. Pero huli na. Ang eskandalo ay nabuo na at ang galit sa mukha ni Don Roberto ay nagbapadya na isang desisyon na hindi nila matatakasan. Ang katahimikan sa loob ng villa hindi nababali lamang ng mabilis na paghinga ni Liam. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa kanyang ama na si Don Roberto na ngayon ay tila bulkan na sasabog sa galit. Sa tabi niya dahan-dahan bumangon si Michelle. Mahigpit ang nakabalot na kumot sa kanyang katawan. Ang mukha, kakikitaan ng halo-halong gulat at pait. Dad, let me explain. Nagkamali lang ng room assignment at dahil sa bagyo. Enough, sigaw ni Don Roberto. Ang mga board members na nasa likod niya nagsimulang magbulungan. Ang balitang ang sikat na playboy na si Liam Desagon ay nahuling may kasamang plus-size na sekretarya, mabilis nakakalat na parang apoy. Hindi lang reputasyon mo ang sinira mo, Liam. Sinira mo ang dangal ng babaeng to sa harap ng aking mga kasosyo, pagpapatuloy ng matanda. I've tolerated your womanizing for years, but this is an office scandal that can sink our stocks. Humarap si Don Roberto kay Michelle. Sa kabila ng kahihiyan, nanatiling diretsyong tayo ng dalaga, walang luha, tanging pagtanggap sa bagsik ng tadhana.
Michelle, humingi ako ng paumanhin sa inasal ng anak ko, wika ni Don Roberto. Pagkatapos, bumaling siyang muli kay Liam. You will take responsibility. Liam, I will not let this slide as another one-night stand. Magpakasal kayo. What? Dad, no! You can't be serious. Halos maglupasay si Liam sa galit. Ipapakasal mo ko sa kanya. Look at her, she's not my type. Ang salitang yon ay parang sampal kay Michelle. Alam niya, hindi siya ang type ni Liam pero ang marinig yon sa harap ng maraming tao, nagdulot ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Bago pa makapagsalita ulit si Don Roberto, tumayo si Michelle. Balot pa rin ang kumot pero puno ng dignidad. Don Roberto, di niyo kailangan pilitin ang anak ninyo? Mahinahong simula ni Michelle. Hindi ko kailangan ng asawang napipilitan lang. Kaya kong dalhin ang sarili ko kahit anong chismis pang lumabas. Hindi to tungkol sa gusto mo lang, Michelle. Tungkol to sa prinsipyo ng pamilya de Sagon. Giit ng matanda. At ikaw, Liam, kung hindi ka susunod, kalimutan mong ikaw ang magmamana ng kumpanya. I will strip you of your titles, your cars, and your trust fund. Pipili ka, ang buhay na kinalakhan mo o ang kalayaan mong sakta ng damdamin ng mga babaeng gaya ni Michelle. Natahimik si Liam. Tabingin siya kay Michelle, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang luho at kapangyarihan ang tanging buhay na alam niya. Sa huli, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamao. Fine, bulong ni Liam. Puno ng puot ang mga mata. I will marry her, pero wag kang aasa, Michelle, na magiging totoong asawa ko sa'yo. Habang inilalabas sa mga gamit nila sa villa, hindi nakaligtas kay Michelle ang mga mata na nakamasid. Nakita mo yon? Sinadya niya siguro yon para makabingwit ng milyonaryo, sabi ng isang empleyada. Ang taba ng mukha, ambisyosa pala, dagdag ng isa pa. Ngunit nang lumapit si Michelle habang naglalakad palabas, sanay na siyang tawaging mataba pero ang tawaging gold digger bagong hamon sa kanyang pagkatao. Alam niya, ang papasukin niyang pagsasama ay hindi isang fairy tale, kundi isang kulungang puno ng galit at pangungutya. Sa loob ng sasakyan pabalik ng Maynila, walang nag-uusap. Si Liam nakatingin sa labas habang si Michelle nakahawak sa kanyang tiyan. Tila may kakaibang pakiramdam na hindi may paliwanag. Isang kaba para sa hinaharap na ngayon nakatali na sa lalaking kinasusuklaman niya. Hindi naging marangya ang preparasyon ngunit dahil sa impluensya ng pamilya de Sago naging maugong ang balita sa buong high society. Isang linggo matapos ang iskandalo sa resort, nakatayo na si Michelle sa harap ng salamin, suot ay isang pasadyang puting gown. Ang gown ay dinisenyo upang yakapin ang kanyang kurba, ngunit habang tinitingnan niya ang sarili, naririnig niya ang boses ng designer kanina. Sayang ang tela, napakaraming kailangan itago. Ngumiti si Michelle ng mapait, kahit sa sarili niyang kasal siya pa rin ang punteriya ng panglalait. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, hindi paghanga ang bumalot sa paligid, kundi tunog ng mga bulungan. Ang mga kaibigan ni Liam, mga lalaking playboy, at mga babaeng socialite na halos hindi kumakain para mapanatili ang size 0, ay di mapigilan ang pagtawa. Is that a bride or a giant marshmallow? Rinig ni Michelle mula sa isang guest habang naglalakad siya. Poor Liam, from models to that? Sagot naman ng isa pa. Sa dulo ng altar nakatayo si Liam na parang papunta sa sarili niyang bitayan. Maayos ang suot na tuxedo pero ang kanyang mukha kasing lamig ng yelo. Hindi niya tiningnan si Michelle nang makarating to sa kanyang tabi. Para sa kanya ang araw na ito ay ang katapusan ng kanyang kaligayahan. Liam Thomas de Sagon, tinatanggap mo ba si Michelle Main Suarez bilang iyong asawa? Tanong ng pari. Matagal bago sumagot si Liam. Tumingin muna siya sa kanyang ama na nasa unang row na nakabantay sa bawat galaw niya. I do, matigas sa sagot ni Liam. Nang dumating ang turn ni Michelle, buong tapang siyang sumagot. I do. Nang sabihin ng pari ang linyang, you may now kiss the bride, naramdaman ni Michelle ang pag-aalinlangan ni Liam. Mabilis at malamig na dampilang ng labi ang binigay ni Liam sa kanyang noo. Isang halik na walang pagmamahal, kundi puno ng pait. Sa reception, lalong naging talamak ang pangungutya. Pinilit ni Don Roberto na mag-ikot ang dalawa para batiin ang mga VIP guests.
Congratulations, Michelle. Napaka-brave mo namang magsuot ng ganyang gown. Sabi ni Cindy, ang ex-girlfriend ni Liam na isang sikat na ramp model. I mean, with your size, I would have had a tent. Tumawa ang mga kasama ni Cindy. Hihintayin sana ni Michelle na ipagtanggol siya ng kanyang asawa, pero nakita niyang nakatalikod si Liam at nakikipag-inuman na sa mga kaibigan nito. Tila kinakahiya ang presensya niya. Humarap si Michelle kay Cindy nang may pilit ng ngiti. Salamat, Cindy. Alam mo, ang size pwedeng i-adjust, pero ang insecurity, kahit gaano kakapayat, kitang-kita pa rin. Don't worry, hindi naman ako takot sa space na kinukuha ko rito. Iniwan ni Michelle ang mga ito na tulala, pero pagtalikod niya, pamata ka isang butil ng luha na agad niyang pinunasan. Pagdating sa mansyon ni Liam, agad tong pumasok sa kwarto at uminom ng alak. Huwag kang mag-aabalang pumasok dito. Asik ni Liam na makita si Michelle sa pintuan. May guest room sa dulo, dun ka matulog. Kasal tayo sa papel pero sa bahay na to, estranghero tayo sa isa't isa. Liam, hindi ko rin ginusto to. Mahinang sagot ni Michelle. Talaga? O baka naman plano mo to simula pa lang? Isang gabi kapalit ng apelidong Desagon? Well, nakuha mo ng gusto mo. Huwag mo lang aasahan na makukuha mo rin ang atensyon ko. Padabog na isinara ni Liam ang pinto. Nanatiling nakatayo si Michelle sa madilim na hallway, suot pa rin ang kanyang mabigat na gown. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat, hindi ng kanyang timbang, kundi ng lungkot na kaakibat sa pagiging asawa ng isang lalaki na hindi siya matatanggap. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Michelle sa loob ng mansyon ng mga Desagon, ngunit hindi ito naging marangya gaya ng inaakala ng marami. Para sa kanya, ang bawat sulok ng malaking bahay ay tila selda. Si Liam bihirang umuwi at kapag naroon naman to, palagi itong may dalang panlalait o kaya naman tuluyan siyang binabaliwala. Pinagluto kita ng hapunan, Liam. Malumanay na sabi ni Michelle isang gabi nang maabutan niyang lasing na pumasok ang asawa. Tinignan lang ni Liam ang nakandang mesa na puno ng paborito niyang ulam. Sa halip na magpasalamat, isang mabait na tawa ang pinakawalan nito. Huwag mo kong idamay sa bisyo mo, Michelle. Look at all that food. Kaya ka siguro ganyan kalaki dahil hindi mo alam kung kailan hihinto. Kumain ka mag-isa mo. Hindi kumibo si Michelle. Sanay na siya. Pero bawat salita ay parang patalim na unti-unting nang gagasgas sa kanyang pasensya. Ang pagpasok ng ibang babae. Isang hapon, habang nag-aayos si Michelle ng mga gamit sa sala, bumukas ang pinto at pumasok si Liam na may kasamang babae. Si Cindy, ang dati nitong kasindahan. Magkayakap ang dalawa at tila walang pakialam kung naroon ang legal na asawa. Liam, what is she doing here? Tanong ni Michelle, pilit pinatatatag ang boses. This is my house, Michelle. I can bring whoever I want. Sagot ni Liam habang nilalagpasan siya. Cindy will stay for drinks. Magtimpla ka ng juice para sa amin. Sekretary ka pa rin naman, di ba? Naramdaman ni Michelle ang panginig ng kanyang mga kamay. Si Cindy naman lumapit sa kanya, tinignan siya mula ulo hanggang paa na may mapang-uyam ng ngiti. Poor Michelle, you have the ring, you have the name, but you will never have him. Bulong ni Cindy bago sumunod kay Liam sa lounge area. Dinala ni Michelle ang juice sa dalawa pero sa halip magmukhang kawawa nag-ayos siya ng sarili. Nagsuot siya ng isang fitted na itim na dress na lalo nagpakita ng kanyang hubog. Nilapitan niyang dalawa at ibinagsak ang tray sa mesa. Ito ang juice ninyo at Liam. Tungkol sa sinabi mo kanina, sekretary mo ko sa opisina. Pero asawa mo ko sa bahay na to sa harap ng batas. Kung gusto mong magdala ng kalandian dito, siguraduhin mong hindi ko makikita. Dahil sa sunod na mangyari to, hindi lang juice ang ibubuhos ko sa inyo. Matapang na pahayag ni Michelle. Are you threatening me? Hamon ni Liam, bagaman may bahagi sa kanyang namangha sa tapang ni Michelle. I am setting boundaries. Mataba ako, Liam, pero hindi ako tanga. At di ako basahan na pwede niyo lang tapakan habang suot niyo ang mga mamahaling sapatos ninyo. Tinalikuran niya ang dalawa. Pagdating sa kanyang kwarto, doon lang siya huminga ng malalim. Ngunit habang hinahawakan niya ang kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang hilo. Akala niya dahil lang to sa galit, sa stress, pero ang hilong yon sinundan ng matinding pagsusuka. Kinabukasan, di na nakabangon si Michelle. Ang amoy pa lang ng nilulutong almusal sa kusina, nagpapakulo na ng kanyang sikmura. Sinubukan niyang uminom ng tubig pero agad din tong lumabas.
Sa gitna ng kanyang panghihina, pumasok si Liam sa kwarto para sana muling asarin ng asawa pero natigilan siya na makitang namumutla at nakahiga sa sahig ng banyo si Michelle. Michelle, what's happening to you? Tanong ni Liam at sa unang pagkakataon may bakas ng tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Huwag mo kong hawakan, ungol ni Michelle bago muling mawalan ng malay. Dali-daling binuhat ni Liam ang asawa. Sa kabila ng lagi niyang panlalait sa timbang nito, nagulat siya na kaya niya itong buhatin ng maayos. Sa sandaling yon, ang tayong nasa isip niya ay ang kaligtasan ng babaeng akala niya ay wala siyang pakialam. Mabilis ang bawat takbang ni Liam habang binabaybay ang hallway ng ospital. Hindi niya maipaliwanag ang kaba sa kanyang dibdib habang nakatingin sa puting pinto ng emergency room. Kanina lang binuhat niya ang walang malay na si Michelle at sa sandaling yon, hindi ang bigat ang nararamdaman niya, kundi ang takot na baka mawala ang kaisa-isang tao na matapang siyang kinakalaban. Sir Liam, relative ni Mrs. Desagon, tawag na isang doktor. Agad tumayo si Liam. I am her husband. Anong nangyari sa kanya? Dahil ba sa timbang niya o baka sa stress? Tinignan siya ng doktor ng may halong pagtataka bago ngumiti ng bahagya. Actually, Mr. Desagon, ang pagkahilo at pagsusuka ng asawa niyo hindi dahil sa sakit. Normal tong nararanasan sa kanyang kalagayan. Anong kalagayan? Kulot noong tanong ni Liam. Congratulations, your wife is 10 weeks pregnant. At base sa initial ultrasound mukhang di lang isa ang dinadala niya. You are having twins. Parang nabingi si Liam sa kanyang narinig. Kambal? Isang gabi lang ang namagitan sa kanila. Isang gabi na akala niya ay pagkakamali lamang na dapat kalimutan. Ngunit ngayon ang pagkakamaling iyon may pintig na ng dalawang puso. Pumasok si Liam sa kwarto kung saan gising na si Michelle. Nakasandal ito sa headboard, namumutla pa rin pero bakas ang gulat sa mga mata habang nakahawak sa kanyang tiyan. Narinig mo na ba? Mahinang tanong ni Michelle. Hindi niya tinignan si Liam. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Inaasahan niyang magagalit to. Baka akusan siyang ginamit ng mga bata para lalong mapalapit sa pamilya Desagon. Kambal daw. Maikling sagot ni Liam. Naupo siya sa dulo ng kama, malayo kay Michelle. Alam kong iniisip mo, Liam. Pait na wika ni Michelle. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagamitin ng mga anak ko para perahan ka. Paglabas ko rito, kakausapin ko ang dad mo. Sasabihin ko sa kanya na maghiwalay na tayo at ako nang bahala sa mga bata. Numingon si Liam. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Michelle. Sa kabila ng pagiging palaban nito, nakita niya ngayon ang pagod at takot. Bakit mo laging iniisip na pera lang gusto mo? Biglang tanong ni Liam. Dahil yun naman ang laging pinaparamdam ninyo sa akin, na dahil mataba ako, wala akong ibang halaga kundi ang ambisyong makaangat sa buhay. Pagsabog ni Michelle. Pumata ka mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Lahat na lang ng pahungutya, tinanggap ko. Pero Liam, hindi ko hayaang lumaki ang mga anak ko na naririnig na ang nanay nila pinandidirihan ng sarili nilang ama. Natigilan si Liam. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang bawiin lahat ng masasakit na salita na ginawa niya noon. Pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Bago pa man makasagot si Liam, bumukas na ang pinto at pumasok si Don Roberto. Bakas sa mukha na matanda ang tuwa pero may kasama itong babala. I heard the news, my grandchildren, bulalas ng matanda. Liam, Michelle, dahil sa biyayang ito mas kailangang maging maayos ang pagkasama ninyo. Liam, I want you to take a leave from the company. Alagaan mo ang asawa mo at Michelle, mula ngayon bawal ang stress. Tumingin si Don Roberto kay Liam ng may matatalim na mga mata. Kung malalaman kong pinapaiyak mo pa rin ang asawa mo ngayong buntis siya, hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo, Liam. Sisiguraduhin kong hindi mo rin makikita ang mga anak mo. Naiwan ang dalawa sa loob ng kwarto. Ang hangin ay balot ng tensyon. Alam ni Michelle na ang pagbubuntis niya ay hindi naging madali dahil bukod sa mapanghusgang lipunan, kailangan niyang harapin ang isang asawang di pa rin sigurado kung handa ba siyang tanggapin bilang bahagi ng kanyang mundo. Sa halip na maging masaya ang kapaligiran sa mansyon dahil sa balitang kambal, tila mas lalo pang bumigat ang hangin. Habang si Michelle ay nagpapahinga dahil sa maselang pagbubuntis, si Liam naman unti-unting naralaso ng mga bulong sa labas.
Isang gabi, lumabas si Liam para makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa isang bar. Naroon din si Cindy na tila naghihintay ng pagkakataong makaganti. Congrats, Liam. Dad na ang playboy natin. Kantsaw ng isang kaibigan. Pero pre, sigurado ka ba? Isang gabi lang yon, di ba? Tapos kambal agad? Oo nga, Liam. Gatong ni Cindy habang hinihimas ang braso ng lalaki. I mean, Michelle is, well, matalino siya. Baka naman ginamit niyang gabing yon para pagtakpa ng ibang lalaki. Para siguradong kasal na kayo bago mo malaman ang totoo? Naniga si Liam sa kanyang kinauupuan. Ang binhi ng pagdududa ay dahan-dahang tumubo. Naisip niya ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagkakamali sa resort hanggang sa mabilis na pag-amin ni Michelle na buntis siya. Umuwi si Liam na lango sa alak at puno ng galit. Agad niyang pinasok ang kwarto ni Michelle at natutulog na ito. Michelle, gumising ka. Sigaw niya sabay bukas ng ilaw. Nagulat si Michelle at napabangon ng mabilis. Liam, anong problema? Gabi na. Sino ang ama ng batang to? Asik ni Liam? Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit at kalasingan. Napatigil si Michelle. Anong sabi mo? Huwag mo akong lokohin. Sabi ng lahat masyadong mabilis. Isang gabi lang, Michelle. Isang gabi lang tapos kambal ka agad? Sinong kinakalantari mo bago ka pumasok sa kumpanya ko? Ako ba talaga ang ama o ginagawa mo lang kung panakipbutas dahil alam mong mayaman ako? Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Michelle ng may galit. Sa halip, tumingin siya kay Liam ng may matinding pagkapagod. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa kawalan ng pag-asa. Liam, sanay akong laitin mo ang katawan ko. Sanay ako na tawagin mo akong pangit at mataba. Mahinang sabi ni Michelle, ang boses ay nangangatog. Pero ang pagdudahan ng dangal ko bilang babae at ang pagkatao ng mga anak mo, ibang usapan na yan. Tumayo si Michelle at binuksan ang ultrasound. Ayon sa doktor, tumutugma ang edad ng mga bata sa gabing yon sa resort. Kung ayaw mong maniwala, maghintay ka hanggang sa lumabas sila at magpa-DNA test tayo. Pero hanggang sa mangyari yan, huwag mong lalapas tanganin ang pagiging ina ko. Umalis ka na, Liam. Pagpapatuloy ni Michelle habang tinuturo ang pinto. Hindi ko kailangan ng asawa o ama para sa mga anak ko nang tingin sa akin isang manloloko. Akala ko kahit konti may puso ka sa likod ng pagiging playboy mo. Nagkamali pala ako. Hindi nakapagsalita si Liam. Ang folder na hawak niya tila naging napakabigat. Habang pinapanood niya ang pag-iyak ni Michelle, halos hindi na makahinga dahil sa sama ng loob. Doon lamang niya na-realize ang laki ng pagkakamaling nagawa niya. Lumabas si Liam ng kwarto. Bit-bit ang bigat ng kanyang konsensya, ngunit bago pa siya makahingi ng tawad, kinabukasan, isang masamang balita agad ang bumungad sa kanya. Wala na si Michelle sa loob ng mansyon. Iniwan ito ang kanyang singsing at isang maikling sulat. Hindi mo kailangan magduda, dahil hindi mo na kami makikita pang muli. Doon, naramdaman ni Liam ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang takot na tuluyan nang mawala sa kanya, ang tanging babae na nagparamdam sa kanya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong anyo, kundi sa katapatan ng puso. Ang mansyon na dati puno ng ingay at tensyon, biglang naging parang isang malaking kabaong, tahimik, malamig at walang buhay. Hawak ni Liam ang naiwang sulat ni Michelle habang nakatingin sa bakanteng aparador. Wala nang makukuling na damit na dati pinagtatawanan niya. Wala nang amoy ng vanilla na unti-unti na palang hinahanap ng kanyang ilong. Michelle, nasaan ka? Bulong ni Liam habang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumatak ang luha ng pagsisisi. Dali-daling tinawagan ni Liam ang kanyang mga tauhan at na maging mga pribadong investigador. Ngunit si Michelle ay matalino. Alam nito ang galaw ng mga disagon. Pinatay nito ang kanyang cellphone, winidraw ang lahat ng kanyang sariling ipon at hindi gumamit ng kahit anong credit card na nakapangalan sa pamilya. Habang desperadong naghahanap si Liam, si Michelle kasalukuyang nakasakay sa isang bus patungo sa isang malayong probinsya sa norte, sa luwang bahay ng kanyang yumaong lola. Doon, walang nakakakilala sa kanya bilang Mrs. Desagon. Doon, siya lang si Michelle Main, ang babaeng magsisikap para sa kanyang 2 anak. Dito tayo magsisimula mga anak, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Dito walang manghuhusga sa atin.
Walang magsasabing hindi kayo mahal ng tatay ninyo dahil hindi niya na tayo kailangan. Kahit nahihirapan sa maselang pagbubuntis, pumasok si Michelle bilang isang online writer at virtual assistant. Ginamit ang kanyang talino sa likod ng computer screen kung saan walang nakakakita sa kanyang timbang. Tanging kalidad lang ng kanyang trabaho ang mahalaga. Sa kabilang dako, ang buhay ni Liam ay naging isang malaking gulo. Hindi na siya pumupunta sa mga bar, hindi na rin niya kinakausap si Cindy na ilang beses nang nagtangka na lumapit sa kanya. Umalis ka, Cindy. Malamig na sabi ni Liam nang minsang magtangka ito na puntahan siya sa opisina. Kung di dahil sa mga lason ay binulong mo sa akin, sana kasama ko pang asawa at mga anak ko. Pero Liam, look at you. You're wasting your life for a girl who doesn't even fit your world. Sigaw ni Cindy. You're right. Sagot ni Liam habang nakatingin sa litrato ni Michelle nung araw ng kanilang kasal. Ang litratong dati kinakahiya niya pero ngayon tanging alaala niya. Hindi siya bagay sa mundo ko dahil ang mundo ko'y masyadong mababaw para sa isang babaeng sing tapang at kasing busilak niya. Ako ang hindi bagay sa kanya. Dumaan ang mga buwan. Ang 6 na buwang pagbubuntis ni Michelle ay naging mahirap dahil mag-isa siya, pero ang bawat sipa ng kambal sa kanyang sinapupunan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Samantala, natunton din ni Liam ang kinaroroonan ni Michelle pagkalipas ng halos 5 buwan na paghahanap. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Nakita niya si Michelle na lumabas ng pinto, bitbit ang isang timba ng tubig. Malaki na ang tiyan nito at kahit bakas ang pagod, may kakaibang ganda itong taglay. Isang ganda na nagmumula sa pagiging isang ina. Gusto siyang lapitan ni Liam pero tumigil siya. Nakita niya kung gaano kapayapa ang mukha ni Michelle habang nakikipagtawanan sa isang kapitbahay. Naisip niya, may karapatan pa ba akong guluhin ang katahimikang to pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Ngunit habang nag-aanilangan si Liam, habang nakaupo si Michelle sa damuhan at napakapit sa kanyang tiyan, ang mukha nito'y namimilipit sa sakit. Michelle? Di na napigilan ni Liam ang sarili at mabilis siyang tumakbo patungo sa asawa. Michelle, makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Natatarantang sigaw ni Liam habang binubuhat ang asawa. Sa kabila ng kanyang panghihina, nanlaki mga mata ni Michelle nang makilala ang boses na iyon. Liam, anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita sa ospital, sagot ni Liam. Sa pagkakataong to, wala nang halong pangungutya sa kanyang mga mata, tanging takot at pagsisisi. Mabilis ang pagpapatakbo ni Liam patungo sa pinakamalapit na bayan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Michelle ang kamay ni Liam sa tuwing darating ang matinding sakit ng kontraksyon. 7 buwan pa lang kanyang tiyan, masyadong maaga pa para lumabas ang kambal. Pagdating sa ospital, agad na sinugod si Michelle sa delivery room. Nanatili si Liam sa labas, hindi mapakali, pabalik-balik sa hallway. Doon niya naramdaman ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Kahit gaano siya kayaman, hindi niya mabibili ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lord, please, kahit ako na lang parusahan ninyo, wag lang sila, bulong ni Liam, isang bagay na di niya ginawa sa loob ng maraming taon. Lumabas ang doktor pagkalipas na ilang oras. Mr. Desagon, kailangan nating i-emergency C-section ng asawa ninyo. Masyadong mataas ang kanyang blood pressure at nasa panganib ang mga bata dahil sa stress at premature labor. Gawin niyo ang lahat, Dok. Lahat ng kailangan ninyo, ibibigay ko. Iligtas niyo lang sila. Pagsusumamo ni Liam. Habang naghihintay na dumating si Don Roberto sa ospital, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, gusot ang damit at umiiyak. Lumapit ang matanda at tinabihan ang anak. Dad, I'm sorry, hikbi ni Liam. Tama ka. Napakababaw ko. Iniisip ko lang ang sarili ko, ang itsura ko sa harap ng ibang tao. Hindi ko nakita na nasa harap ko na pala ang pinakamahalagang bagay sa mundo, pero tinaboy ko pa. Tinapik ni Don Roberto ang balikat ni Liam. Ang pagsisisi laging nasa huli, Liam. Pero ang pagbabago po pwedeng magsimula ngayon. Kung bibigyan ka pa ng pagkakataon ni Michelle, sisiguraduhin mong hinding-hindi mo siya paiiyakin muli. Maya-maya pa lumabas muli ang doktor at sa pagkakataong to mingiti sa mga labi.
Congratulations, Mr. Desagon. You have a healthy baby boy and a baby girl. Medyo maliit sila kaya kailangan manatili sa incubator pero ligtas sila. At ang asawa mo gising na siya at naghahanap sa'yo? Nang pumasok si Liam sa recovery room, nakita niya si Michelle na nakahiga, maputla, pero may bakas ng kaligayahan habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahang lumapit si Liam at lumuhod sa gilid ng kama nito. Michelle, sorry. Sorry sa lahat. Simula ni Liam, ang boses ay basag. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako agad pero sana payagan mo kong patunayan sa'yo na simula ngayong araw wala nang Liam na playboy. Ngayon na lamang na Liam na asawa mo at ang tatay ng mga anak natin? Tumingin sa kanya si Michelle. May galit pa rin sa kanyang puso pero nang makita niya ang katapatan sa mata ni Liam at ang bago nito sa paghahanap sa kanya, dahan-dahang lumambot ang kanyang paninindigan. Ang kambal, nakita mo ba sila? Tanong ni Michelle. Hindi pa, hinihintay kita. Gusto ko, sabay nating haharapin ang mundong ito, Michelle. At sa susunod na may manghuhusga sa iyo o sa pamilya natin, ako ang unang tatayo para protektahan kayo. Isang buwan nang lumipas, ang mansyon ng mga Desagon ay hindi na ang malamig at tahimik na bahay noong una. Ngayon, puno na ito ng tunog ng mga baby monitor, tawanan at ang mabangong amoy ng baby powder. Ang kambal na sina Liam Jr. at Liana Marie, ligtas nang nakauwi mula sa ospital. Ngunit sa labas ng mansyon, di pa rin tumitigil ang mga mapanghusgang mata. May isang malaking charity gala na inorganisa ang Desagon Group at ito ang unang pagkakataon na lalabas ang mag-asawa matapos ang balita ng kanilang paghihiwalay at muling pagsasama. Sa loob ng kwarto nakatayo si Michelle sa harap ng salamin. Suot niya ang isang eleganteng kulay ginto na gown na lalong nagpatingkad sa kanyang balat. Kahit kapapanganak pa lang at hindi pa bumabalik ang dating timbang, may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Ang ningning ng isang inang nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Pumasok si Liam at tumayo sa kanyang likuran. Pinatong ang mga kamay sa balikat ni Michelle at tinalikan siya sa pisngi. You look breathtaking, Michelle. Liam, sigurado ka ba rito? Tanong ni Michelle. Alam mo namang pagpipistahan tayo ng mga tao. Sasabihin nila lalo kung lumaki, lalo kung hindi nababagay sa'yo. Humarap si Liam sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hayaan mo silang magsalita. Sila ang may problema, hindi tayo. I am the luckiest man tonight, not because of money but because I have a queen who was brave enough to give me a second chance. Ang sampal sa lipunan. Pagdating sa gala, agad na bumaling ang lahat ng kamera at atensyon sa kanila. Naroon si Cindy kasama ng kanyang mga kaibigang socialite. Handa na sanang magbitaw ng mga mapapait na salita. Look at her. She's even bigger now. Bulong ni Cindy na sinadyang iparinig sa mga reporters. Mahiya naman siya kay Liam. Ngunit sa halip na umiwas, tumigil si Liam sa gitna ng hall. Kinuha niya ang mikropono sa stage, dahilan para tumahimik ang lahat. Good evening, everyone. Simula ni Liam habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Michelle. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit pinili kong babaeng nasa tabi ko ngayon. Marami sa inyong tumitingin lang sa kung anong nakikita ng inyong mga mata. But tonight, I want to introduce you to the woman who saved me from my own shallowness. Tumingin si Liam kay Michelle ng may buong pagmamahal. Si Michelle Maine Suarez Desagon ay ang aking asawa, ang ina ng aking mga anak, at ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Hindi dahil sa kanyang sukat, kundi dahil sa laki ng kanyang puso at tapang na harapin ng mga taong kasingkitid ng utak ninyo. Napahiya si Cindy at ang kanyang mga kasama. Maraming bisitang nagsimulang magpalakpakan, humahanga sa katapatan at pagbabago ng dating playboy. Pagkatapos ng event, habang nasa sasakyan sila pabalik ng bahay, sumandal si Michelle. Sa balikat ni Liam. Matatanggap kaya talaga tayo ng lipunan, Liam? Talong ni Michelle habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi natin kailangan ng pagtanggap nila, Michelle. Ang mahalaga, tanggap na natin ang isa't isa, sagot ni Liam. Sanay ka na sa masasakit na salita, pero pangako ko sa iyo simula ngayong gabi, ako ang magsisilbing kalasag mo. Hindi ko hayaang may makapalakit sa iyong muli. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng iyak ng kambal. Sabay silang pumasok sa nursery, magkahawak kamay na hinanap ang kanilang mga anak.
Doon, sa loob ng silid na puno ng pagmamahalan, napatunayan nilang tunay na kagandahan at kaligayahan ay hindi nasusukat sa timbangan, kundi sa kung gaano ka kahandang lumaban para sa mga taong mahal mo. Si Michelle Main Suarez, ang dating matabang sekretarya na hinamak ng lahat, ay ngayon reyna ng buhay ni Liam Thomas de Sagon. At sa kanilang kwento, ang pag-ibig ang siyang tunay na nagwagi laban sa mapanghusgang mundo. Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga de Sagon ay tila isang fairy tale land. Puno ito ng mga kulay asul at pink na dekorasyon, malalaking teddy bears at ang tawanan ng mga bata. Ngayon ang unang kaarawan ni na Liam Jr. at Iliana Marie. Ngunit hindi gaya ng mga dating party ni Liam na puno ng alak at mga sikat na personalidad na hindi naman niya kakilala, ang bisita ngayon mga tunay na kaibigan, pamilya at ilang mga batang mula sa foundation na tinutulungan na ngayon ni Michelle. Lumalabas si Michelle mula sa mansyon, bit-bit si baby Liana. Suot ng isang flowy floral dress. Di na siya singbigat ng dati sa pagiging hands-on niyang ina, pero nanatili ang kanyang kurban na ngayon buong pagmamalaking pinapakita ni Liam sa lahat. "Mommy's here!" Masayang bati ni Liam, sabay kuha kay Liam Jr. na karga-karga ni Don Roberto. Agad na lumapit si Liam kay Michelle at hinalikan ito sa noo. "Are you tired? Sabi ko sa'yo, iwan mo na sa mga coordinators ang pag-aayos ng buffet." "Liam, alam mo namang gusto kong masigurado na masarap ang pagkain. Saka sanay ako sa trabaho, di ba?" Biro ni Michelle. Napangiti si Liam. Naalala niya nung unang beses niyang inutusan si Michelle na magtimpla ng kape. Ngayon, ang tanging utos na sinusunod niya ay ang mga utos ng pagmamahal mula sa kanyang asawa. Sa gitna ng party, isang babae ang lumapit sa kanila, si Cindy. Ngunit wala na ang matatalim na mata at mapanghusgang ngiti. Mukha itong pagod at simple na lamang ang ayos. "Liam, Michelle, I just wanted to drop by and give these gifts for the twins." Mahinang sabi ni Cindy. "And I want to apologize for everything. Nakita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa at na-realize ko kung gaano ko naging maliit na tao noon." Tumingin si Michelle kay Liam at pagkatapos ay kay Cindy. Ngumiti siya ng tapat. "Salamat, Cindy. Ang pagpapatawad, matagal ko nang ibinigay. Ang mahalaga, natuto tayo." Nang makaalis si Cindy, napabuntong hininga si Liam. "Di ko akalaing magagawa mong patawarin ang mga taong nanakit sa'yo ng sobra. Dahil kung hindi ako nagpatawad, baka hanggang ngayon magkaaway pa rin tayo." Sagot ni Michelle. Nang lumubog ng araw at tayong mga garden lights na lang ang nagbibigay liwanag, pinatayo ni Liam si Michelle sa harap ng lahat. "May isang bagay lang akong gustong sabihin bago matapos ang gabi," wika ni Liam sa mikropono. "Isang taon nang nakalipas nang mapilitan tayong magpakasal dahil sa isang accident. Pero tonight, I wanna make it right." Lumuhod si Liam sa damuhan. Sa harap ni Michelle at ng kanilang mga anak, nilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang isang ningning na diamond ring. Mas malaki at mas maganda kaysa singsing na binigay niya nung napilitan lamang siya. "Michelle Main Suarez de Sagon, naging sekretarya kita, naging kaaway, naging asawa sa papel at naging ina ng aking mga anak. Ngunit ngayon tinatanong kita, hindi dahil sa utos ng dad ko o dahil sa eskandalo. Tinatanong kita dahil ikaw ang buhay ko. Will you marry me again? In a wedding that we both want. No more secrets, no more judgments, just you and me." Umiiyak na tumango si Michelle. "Yes, Liam." Paulit-ulit na yes. Habang pinapanood nila ang mga fireworks sa langit, nakasandal si Michelle sa balikat ni Liam. "Alam mo, Liam, noon akala ko, kailangan kong magbago para mahalin mo ko. Pero tinuruan mo ko na ang tamang tao darating kapag handa ka na ring mahalin ang sarili mo." Hinalikan ni Liam ang kamay ng asawa. "At tinuruan mo ko, Michelle, na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. It's in the way you fight for those you love. You are my greatest weight. The weight that keeps me grounded and gives my life meaning." Sa ilalim ng mga bituin na patunayan nila na ang bawat playboy ay may katapat at ang bawat babaeng hinamak ng lipunan may nakalaang korona, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pag-ibig na walang kondisyon. At dito na po nagtatapos ang ating madamdaming paglalakbay sa kwento ni Liam at Michelle. Isang paalala na sa gitna ng mapanghusgang mundo, ang pinaka-importanting pagtanggap ay ang pagtanggap na nanggagaling sa ating sarili. Dahil kapag mahal mong iyong sarili, walang salitang sapat na matalas para ikaw ay masugatan.
Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng ating mga kwento. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay at bawat karakter na ating binabahagi. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. I-click nyo ng notification bell para lagi kayong una sa ating mga updates. Muli, hanggang sa muli nating pagkikita at pagbabahagihan ng kwento, maraming salamat sa pakikinig lagi dito sa Ayesha TV. Ako ang inyong narrator, si Miss Sandra, na nag-iiwan sa inyo ng mensaheng, sa pag-ibig, walang maliit o malaki, dahil ang tunay na pagmamahal ay palaging sapat. Paalam mga ka-storytelling at hanggang sa susunod na kwento.